Sobrang aga nga naming dumating sa office. Hindi pa nga nagiinit yung pet ko sa upuan. Inaya ko agad si Ninang Thea na kumain na sa pantry. At para nga maiba naman, magjujuice na lang muna kami. Grabe nga gutom namin ni Ninang Thea dito kasi ang tagal dumating ng mga pagkain. Kaya nga pagka-order ko, subo na agad ako kahit mainit pa yung kanin. Hindi na nga kasi kami nakakapagluto ni Ninang Thea ng baon namin gawa ng wala na kaming time. Super septic kasi ng schedule namin. Isa pa wala na rin kaming maluto sa bahay. Hinahanap ko nga yung camera dito. Nilipat pala ni Ninang Thea. Lunchtime na nga, iniisip ko kung anong kakainin ko. Sakto dumating si Ninang Thea. May nasyaro siya sa team lunch nila. Nag-i-improve nga yung Sharonian skills ni Ninang Thea. Kung dati isang potahe lang, ngayon marami na, iba't iba pa. Amazing ka talaga, pwedeng-pwede ka nang mang-gate crush sa mga handaan kahit hindi ka naman inimbitahan. Habang isa-isa ko nga palang tinitikman tong mga tinake out ni Ninang Thea para sa akin, babatiin ko nga pala yung katim niyang nag-birthday. Happy birthday nga pala kay Happy. Hindi ko alam kung alam mong nag-take out si Ninang Thea, pero dahil sa'yo nakatipid ako ng tanghalian. Pero parang may kulang, parang kulang ng soft drinks. Okay lang, to be follow mo na lang. La, ang demanding. Balik tayo sa kinakain ko. Pichi-pichi nga pala itong kinakain ko from Ambers. Ang rating ko nga pala dito, 9.5/10 kasi walang barbecue. Masarap to, may partner na barbecue ng Ambers. May pa-food review. Sunod ko naman itong pansit ng Lola Nenas. Ito 100/10 kasi overloaded siya. Ngayon lang ako nakakita at nakatikim nito. Sangka pa yung pansit, merong pizza saka toasted siopaw. Sabi ni Ninang Thea, hindi daw toppings yun. Pinagsama-sama lang niya yung mga tinake out niya para magkasya. Nag-take out nga rin pala siya ng butter para sausawan daw ng pizza. Yung totoo, sausawan ba ng pizza o iuuwi natin yung sobra? 3 lagayan kasi ng butter yung tinake out niya. Malakas talaga kutob ko. Yung natirang butter, iuuwi namin. Magpapabili to ng pandesal sa umaga. Ang rating ko nga pala sa pizza, 12/10 kasi may natirang 2 butter. Sakto, meron kami pang palaman kinabukasan. Sunod ko namang titikman tong toasted siopaw ng Lola Nenas. Nanlaki pa nga yung mata ko dito kasi ang sarap. Ito yung siopaw na lasang-lasa mo agad yung palaman. Hindi siya katulad ng ibang siopaw na unang kagat, papel agad. Ang rating ko nga pala dito kay Lola Nenas, 10/10. Perfect compilation yung kanilang pansit saka toasted siopaw. Amazing. Grabe, nabusog talaga ako for today's RTO. Thank you nga pala kay Ninang Thea kasi ginalingan mo. At dahil nga busog na tayo, tara uwi na tayo. Tama na yung pagpapanggap, parang puro kain lang naman ginawa natin sa office. Pumasok na naman tayo ng gutom, uuwi na naman tayong busog. Pagka-uwi nga namin ng bahay, pagkatapos mamalengke, kumuha nga pala ako ng mga tanglad dito sa may harapan ng bahay ni Ate Rose. Magluluto nga pala ako ng adobong pata ng manok. Bigla kasing nagkayayaan kami ng tropa ko na mag-inuman. Ito yung naisipan kong lutuin para tipid sa pulutan. Makakatipid din kami dito sa alak kasi pwede siyang pang-ulam. Kainan ko lang ng kanin to. Pag kumain ng kanin yung tropa ko ay sigurado busog na yun. Hindi na yun iinom ng alak. Habang hinihintay ko nga na lumambot yung mga pata ng manok, naghiwa na ako ng wangba sa kasibuyas. Niready ko na nga rin pala yung sound system para magkantahan kami. Kala mo naman napakaganda ng mga boses. At dahil nga busy akong kumanta, inutusan ko na lang yung kapatid ko na siya magluto ng mga pata ng manok. Sabi ko, lagyan niya ng maraming sili para matagal maubos. Pagkatapos ngang maluto, nagsandok na rin ako at para mas umanghang, nilagyan ko pa ulit ng sili. Ewan ko na lang kung yung mga malalakas mamulutan, kakayanin pa to. Laki nga ng ngiti ko dito. Paano ba naman kasi iniisip ko itong binili kong ulam maabot pa ng 1 linggo. Ayan na nga yung malakas mamulutan. Nakaupo na. Hindi pa nga nakakatagay pero parang busog na. Wala nga siyang pakialam. Parang wala siyang mga kasama. Kakasubo niya, nakalimutan niya. May kasama pala siyang tropa.
Basta talaga may pagkain sa harap niya, nakakalimutan niya may mga kasama siya. Habang busy mag-inuman saka magkantahan yung mga kasama niya, eto siya busy din sumubo. Nahiya na tuloy yung mga kainuman niya, inabutan na lang siya ng kanin para daw mabusog siya. Sa susunod daw, wag na siyang mag-ayang makipag-inuman kung pulutan lang naman ang pinuntahan. Abay, hindi man lang nakaramdam. Iba talaga ang kakapalan, basta pagkain, walang pakialam. O siya, maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood. Aalis na muna ako, magsasandok na ako at paubos na ang pulutan ko. Paalam!